The person I met in the beginning, that wasn't really him. And syempre, ako din, sa part ko, nahulog ako dun eh. The most powerful thing you can do is walk away and set yourself free. Piliin mo yung sarili mo talaga. Yung chismis na meron daw po kaming anak ni Manong Chavit. Guys, hi everyone! I'm Yen Santos and welcome to my YouTube channel. Yes! Finally po, meron na po akong channel sa YouTube after 32 years. Para po sa aking first vlog, sasagot po ako ng mga questions galing po sa aking team. Let's start! Nag-decide na akong mag-yes na gumawa ng YouTube channel kasi sabi ko sa sarili ko this year, gusto kong gumawa ng mga bagong bagay na mga hindi ko pa nagagawa dati. At yung mga bagay na akala ko hindi ko kaya, gusto ko silang subukan lahat. Gusto ko rin makakonect in a more personal and authentic way. Para siyang season of growth and exploration for me. So I want to share that journey with you guys. Ayoko sana na mag-expect kayo ng anything specific. Basta ako, gusto ko mag-enjoy lang kayo, mag-enjoy lang tayo. Gusto ko lang mag-share ng moments, ng experiences. Fun lang. And hopefully, in some way, sana maka-inspire ako. Very ako lang to, guys. Promise! Promise! Right now, I'm at peace. And for me, that's one of the most important things I have. You know, it means a lot to finally feel this kind of calm. Payapa maayos yung takbo ng buhay, payapa yung isip ko, yung utak ko, yung paligid ko. Mas at peace talaga. Kasama ko yung pamilya ko most of the time. Mabawi ako ng oras sa kanila eh. Matagal din na nawala ako physically and emotionally. So ngayon, sinisigurado ko na nandun ako. Yes, okay nang pag-usapan yun ngayon kasi feeling ko enough time has passed. Nakapag-reflect na ako, madami na akong natutunan dun sa nangyari. And para din, masabi ko lang din yung side ko, hindi para i-justify. Para lang din maging honest and transparent. Payapa. Payapa. Napakalaking blessing na natapos na yun. Malaking blessing na nagising na ako dun sa nightmare na yun and I walked away. Kasi hindi talaga worth it. It wasn't worth wasting my time, my energy sa someone na kinokontrol ka, minamanipulate ka. That kind of life drains you and you lose yourself in the process. So hindi mo gugustuhin talaga yung ganong klaseng buhay. And minsan, the most powerful thing you can do is walk away and set yourself free. Piliin mo yung sarili mo talaga. Sa una kasi, hindi naman yan magpapakilala eh. The person I met in the beginning, that wasn't really him. The one I saw in the end, yun talaga siya. Siyempre sa una, hindi naman yan magpapakilala ng totoong pagkatao nila eh. Kasi gagawin nila lahat para makuha yung loob mo. Tapos, kapag nakuha na yung loob mo, unti-unti na yan. Doon na lalabas yung totoong pagkatao nila. And syempre, ako din, sa part ko, nahulog ako doon eh. Naniwala ako sa lahat ng mga pinakita nung una. Kahit gaano ko gina-justify dati na okay naman kami, masaya naman kami. Pero you know, deep down, may mga taong nasaktan dun sa maling choices mo. And it was wrong. Para sa akin, yung ganong klaseng tao, matatauhan ka talaga.
kapag ganun ka tinatrato. And ngayon, ang mahalaga, tapos na. And mas maayos yung takbo ng buhay ngayon. Yun. Isa sa natutunan ko na kapag ang isang tao, umpisa pa lang, mahal ka na agad, big gestures agad yung ginagawa para sa'yo. Sweet words, ganyan. Nung una akala ko nakakakilig yun eh. Pero hindi. Red flag yun. Love bombing yun. Patibong yun. Parang yung pakiramdam mo na parang ang bilis lahat ng pangyayari. Minamadali ka sa mga bagay-bagay. No, hindi. Pag ganun agad, takbo ka. Kasi umpisa pa lang, hindi na totoo agad yun sa sarili niya. Hindi love yun. Part yun ng manipulation. Isa din sa natutunan ko sa buong relasyon na yun, na kapag pumasok ka sa ganong sitwasyon, na umpisa pa lang, mali-mali na, mali talaga siya. Kasi alam mo sa sarili mo na may mga tao kang nasaktan. Kasi nung una, gina-justify mo na okay to, masaya to, okay kami. Pero meron kang part sa sarili mo na hindi eh. Kasi alam mong may mga nasasaktan. Para po doon sa mga taong nasaktan ko nung mga panahon na yon, I am so sorry. Wala po akong excuse doon. Mali po talaga ako. Nagkamali po ako. Wala akong sasabihin. Wala. Sa totoo lang, I don't handle them anymore. Parang hinahayaan ko na lang kung anong gusto nilang sabihin. Kung may narinig ka about me, gusto mong paniwalaan yan, or yung kung version mo ng story mo, yun yung mas okay para sa'yo, that's on you na. I'm at a point in my life na where peace is more important than proving anything. So, okay. Yung chismis na meron daw po kaming anak ni Manong Chavit. Guys, hindi namin yun anak. Kapatid ko po yun. He's my youngest brother. 3 kaming magkakapatid. Sabi ko nga, hindi ko ugali kasi mag-correct ng tao. Pero natanong mo na. So, yun talaga yun. Nakikita ko sa TikTok, nagkalat na malaki na daw yung anak namin. Yes, malaki na siya. He's 11 years old, pero hindi po namin yun anak. Kapatid ko po siya. Nakakatawa kasi he's a good family friend. Ninong siya nung kapatid ko, pero hindi namin siya anak. Okay, kapatid ko po yun. Parang nag-uumpisa pa lang ako mag-artista, yun agad yung issue ko eh. So, nung mga panahon na yun, syempre nag-uumpisa ako, hindi ko alam paano ko siyang i-handle. Magsasalita ba ako? Pagtatanggol ko ba yung sarili ko? Kapatid ko naman talaga yun eh. So, nung una hurt na hurt ako. Na parang nadadama yung bata dun sa issue na hindi naman talaga totoo. Ba't hindi tayo gumawa ng content kasama si Manong? Para siya din masabi niya na wala po kaming anak. Kapatid ko po siya, guys. Oh, I love him very much. Yung kapatid ko, ha? Despite everything I went through, may dumating sa buhay ko na totally changed my perspective. Masasabi ko na sobrang grateful ako. And it gave me a deeper sense of purpose and a kind of strength na hindi ko akalain na meron ako. But that's for another conversation po. Yes. Slowly but surely. Nakatapos na ako ng isang movie this year. Sobrang na-miss ko magtrabaho. Sobrang na-miss kong umarte. Dumating din yung project na yun. Right timing kasi parang ready na talaga ako magtrabaho. Tapos yung story, yung character, never ko pang nagawa dati. Kaya sobrang excited ako. And yung set, yung si Direk Ludwig din kasi
kaibigan ko. So, pagbalik ko ng set, sobrang saya. Na-miss ko talagang mag-work. So, yun. Excited na ako na mapanood niyo yun soon. Siguro noon, masasabi ko, guarded. Kasi parang dati, no-overthink ko lahat ng mga bagay. Parang, ano ba yung dapat kong i-share? Sino ba yung mga dapat kong pagkatiwalaan? Sino ba yung kapag ba pinost ko to, ano bang masasabi? Parang dati, yung lagi lang ako nakangiti. Kahit sa loob naman, hindi naman talaga ako nakasmile. Pero ngayon, ako, yung one word na magde-describe sa akin ngayon, siguro open. Sobrang tiwala ko na ngayon sa sarili ko, sa boundaries ko. And mas na-express ko na ngayon yung emotions ko ng mas totoo kahit scary. Sa lahat ng nagstay, nagtiwala, at hindi bumitaw na nandyan pa din, maraming salamat po. Hindi ko man kayo ma-mention isa-isa, pero ramdam ko kayo. Alam ko na hindi madali yung lahat ng pinagdaanan, but you chose to understand me, to support me silently, loudly. At sobrang halaga po nun sa akin. Kahit kailan hindi po ako magiging perfect. Marami pang challenges, marami pa akong pagkakamali na pwedeng magawa. Pero syempre, yung mga dating pagkakamali, tapos na yun. Hindi na tayo babalik doon, natuto na tayo doon. Dahil din po sa inyo kung bakit ako naging mas matatag, mas naging totoo, mas naging grounded. Syempre, dala ko po yung pagmamahal nyo na yun sa akin, and I will never forget it. Thank you for reminding me who I am, beyond the noise, beyond the issues. Yun, nandito pa rin po ako dahil din po sa inyo. I love you guys. So, that's it guys. I think yun na yung lahat ng mga questions na pinrepare ng aking team. Abangan nyo po ang mga susunod pang episodes. Sana po ay mag-enjoy kayo, mag-enjoy tayo as I share a piece of my life with you guys. I want you guys to have fun while watching my vlogs as I share a piece of my life with you. Until next time! I'm rolling na tayo. Vlogger. So dito lang ako lagi nakatingin. I want you guys to have fun. Yung laway ko. As I share.